Happy and great morning, everyone. It's learning day. So, are you all excited? Are you all happy? Okay, so thought leadership content. Ito yung topic ko this morning. Turning viewers into business partners. This is part of social media marketing. Alam nyo ba na 60% of business today succeed not because of their product, but because of how they communicate online? So sino ba ito yung consumer ng Shopee, yung mga Lazada, di ba? Oo, naging convenient na kasi online na talaga. And you know what? Content is king. Ito yung tandaan natin. Content is king, but valuable content is the real game changer. So kaya yung topic ko ngayon, thought leadership content. Because valuable content is the game changer. I just want you to know na nagbago na ang labanan ngayon. Ang labanan ngayon ay nasa online na. So wala na tayo, like the war before, yung war before is talagang yung gun lang, face to face, from the sword. Oo, sa labanan naging gun, naging yung mga Armalite na hanggang sa naging tangke de guerra, hanggang sa ngayon drone na lang at saka yung mga jet fighter na lang. Hindi na face to face yung labanan ngayon, atomic bomb na, nagbago na ang labanan. Dito rin sa ating business, nagbago na rin ang labanan. So medyo effective pa rin yung face to face, pero game changer yung content. Valuable content is the game changer. So today, I'm going to show you idea how to create content that not only engages but also converts. So content that build your brand and grows your business, all using just your mobile phones. Yung mobile phones nyo, ito yung weapon nyo this morning. Okay, so we will talk about crafting content that speaks towards your audience needs, positioning yourself as an expert and crafting content that drives action, whether it's making a sale, building trust, or getting some followers. So get ready to turn your social media into business tool and let your content do the heavy lifting sa business nyo. Okay? So it's time to create, connect, and converts. So ako, nag-train talaga ako dito ng 3 days sa House Creative kay RTD. 6 hours last Saturday, build your brand through content by RDR, and 6 hours of I Am Plus coaching from the group of Jos Ruson and Migs Flores. So a lot of trainings ang nadaanan ko dito, and then ngayon ibigay ko sa inyo ng just 40 minutes yung mga basic lang, okay, on how to create content. So this is really a great idea this time. So excited ba kayo? Type yes in the comment section kung excited kayo. Alam ko hindi para sa lahat tong content creation. Hindi to para sa lahat eh. Tulad din ng business natin, hindi rin ito para sa lahat. So, kung sino yung nandito, dapat hindi masasayang yung oras nyo. Yes, nag-train kami last Saturday kay RDR, Build Your Brand Through Content, from 6 p.m. to 11 p.m. At sabi niya doon, nag-start siya ng 3 years dito sa content creation, at alam nyo, shocking yung kita niya. Every month, kikita daw siya ng 15 million every month sa kanyang content. Wow! Palakpakan. And sa social media lang, sa monetization, kumita siya ng 545,000 every month sa kanyang Facebook, TikTok, at saka sa YouTube. Kasi monetization eh. Itong itong content creation is hindi lang ito gagather tayo ng mga sign-ups at maibenta natin yung product natin. Kasi ito, maraming source of income to kasi magkaka-income ka rin sa monetization. Yes or yes?
So, thought leadership content, ano ba itong ating pag-uusapan ngayon? Ano yung ma-expect natin ngayon? Thought leadership content, number 1. Number 2, why content creation? Number 3, type of content. Number 4, how to make content. Number 5, hooks. Number 6, hooks theory essential. Okay. So, yan. Thought leadership content. So here, we encourage you to make an original, well-informed viewpoints that demonstrate expertise and foster trust with the audience, positioning the creator as a go-to source for knowledge and guidance. Kasi ngayon, noong 2024, based sa study, dying na yung content na drama-drama, yung mga prank-prank, yung mga entertainment, pure entertainment na content, dying na talaga. Wala na. So, nagbago na rin ang labanan sa content creation. Value content na ang nandito ngayon. Because people nowadays is being wiser. Nung mag-browse sila sa social media, kung makita nila yung so much entertainment na lang yung mga nandun, parang they're wasting their time. So, dinadivert nila yung attention nila sa mga value content. So, ngayon, nakita natin yung mga top leaders natin dito, nagiging content creator na rin. So, sino dito yung follower ni Peng Mendoza? Ayan. Marami ng content si Peng Mendoza. Value content. Si GMD Eva Aradillos, yung last na in-upload niya 4 days ago, naging 200,000 viewers na using this technique, this structure of content. So, congratulations to GMD Eva. Nag-viral yung kanyang content na in-upload 4 days ago. So, yan. Si June Igot, GMD June Igot, ayan. So, nag-content creator na din sila. So, dito sa atin, marami na kasi marami na rin akong naturuan. Okay, so ito talaga yung ini-encourage natin, thought leadership content. Okay, so why content creation? Bakit ba talaga content creation yung gagawin natin? So, ano sa isip nyo? Ano sa palagay nyo? Bakit content creation? Number 1, build trust. So, imagine meeting someone for the first time, then narinig mo na yung boses nila, nakita nila mo na yung mga reaction nila, nakita mo na how they carry themselves online. So, nakabuild ka na ng trust. Ayan. So, it feels personal and human. That's exactly what video content brings to the table. So, build trust. It's not just a trend. It's a necessity nowadays. Hindi lang ito trend na basta-bastang mawala, but it's a necessity. Kasi yung business mo, pag hindi na online, you're losing 30% of your sale. So, some people think video is just another digital trend that will fade away. Mali ka dyan. Here's the truth. Video is here to stay, and it's already the dominant form of content across all platforms and algorithm. Like Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pinaprioritize na nila yung video kaysa text lang or picture. Oo, kasi video yung most engaging format because it grabs attention. Video activates multiple senses, sight, sound, at saka emotion. Yan. So, ito rin yung fastest way to boost your business. Ito yung fastest way to boost your business. Kasi yung average user natin dito sa Pilipinas, based sa statistics, 5 hours yung tao na nagbabrowse ng kailang social media. So, mobile devices driving 65% of e-commerce. Oo. E-commerce traffic. The need to targeted and engaging digital content has never been greater. So, pataas ng pataas yan. So, bakit content creation nga? Content creation is critical for building presence online, engaging with your audience. So that's the fastest way to boost your business. So, itong influence kasi yung fastest way to boost your business. Okay, so ito yung trend ngayon. 82% of internet traffic is projected to be
video-based talaga. Compared to 1,200 compared to text image. So, dying na rin yung mga text images at saka yung mga static picture. 95% of viewers retain a message delivered through video. Yan yung katotohanan ngayon. Compared to 10% through text. And 93% business gained new customer because of video. And nagiging 78% na yung revenue. Bakit? Money follow where the most eyeballs are. So kung sino yung nakadaan sa EDSA, dyan sa Manila, nakita nyo yung EDSA, traffic yan. Kaya ang daming billboards. Dito rin sa Cebu, nakita nyo yung mga bridge dito. Ayan, ang daming billboard. Bakit ginawa ng mga business owner na mag-billboard sila dyan? Kasi, dyan yung mga most eyeballs are. Dyan yung nakatingin yung lahat noon. But ngayon, ang mga tao, pag nakasakay sila sa jeep or bus, hindi na sila nakatingin sa kalsada. Saan sila nakatingin? Sa mga phone nila. Ayan. So, yan yung katotohanan this time. The fastest way to boost your business is influence. So, kailangan mag-create ka talaga ng influence. O katulad ni Kylie Jenner. Sinong nakakilala kay Kylie Jenner? Nag-start lang siya ng kanyang makeup brand noong 10 years ago. Ngayon, billionaire na siya because of social media. Kasi marami na siyang followers. So pag marami ka ng followers, mataas na yung influence mo, lahat ng hahawakan mo turns into gold. So magbibenta talaga. Another example is Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson, nag-start siya ng kanyang ads sa Tiramana Tequila 5 years ago. But now, he become billionaire because of that tequila. Kasi nakabenta lang naman ng mga 600,000 boxes or box sa isang taon. And growing pa talaga. At dahil sa napakalaking influence ni The Rock, naging billionaire siya at nabili niya mismo yung Tiramana. Ayan. So connection and impact, napakaganda din dito sa content creation to grow your business. So here, we encourage you to make a value content na talaga. Do not make the ad content and value content na iisa mo sa isang post. Okay, so there are 4 types of content. Value content, meron tayong hybrid content, and ad content, at meron din tayong podcasting. So ito yung mga type of content. So isa-isahin natin. Okay, so value content is a content that provides useful, educational, or entertaining information tailored to meet the needs or interest of your audience without directly promoting a product or service. It builds trust, engagement, and authority. So ito yung mga ginagawa nila GMD Peng Mendoza, GMD Eva Aradillos, GMD June Igot, yung value content. Okay, so another is the ad content. Ad content is promotional content designed to encourage a specific action such as making a purchase, signing up, or clicking a link. It focuses on driving conversions and showcasing offers, products, or services. Itong ad content give people reason to believe you. So, when you make a content, yung value content at saka ad content, wag niyong i-upload na sa isang page lang or sa isang Facebook account. Dapat separate yung ad content sa value content. So kung titingnan niyo yung mga account, yung mga content nila GMD Eva, ni GMD Peng at saka GMD June Igot, hindi sila nagbebenta. They just give value. So iba yung mga ad content. Yung hybrid content naman, ito yung mga mostly ginagawa ko, yung hybrid content. Kasi na-hook ako sa hybrid content.
Hybrid content combines value content and ad content, providing useful or engaging information while subtly promoting a product, service, or action. It balances audience engagement with marketing goals. Hybrid content. Maganda din tong hybrid content, matutunan natin. Okay, so hindi ko ma-explain dito lahat-lahat. At ito, podcasting. Napakaganda nitong podcasting. Podcasting is the process of creating, recording, and distributing audio episodes for online listening, often as part as a series on specific topics or themes. So pwedeng gawin ito sa mga GMDs. Like for example, 3 GMD nag-uusap. Oo. Yung topic nila is how to build assets. Ayan. So may mga 2 camera siguro at microphone ng isa't isa. Usap lang sila ng usap. Ayan. Oo, yan yung podcasting. Tapos i-edit na lang yung mga dead air at saka i-upload. Or pwede audio, pwede rin may video. So sino dito yung mga nakakita ng Life Over Whiskey na podcast? Yun yung mga mentor namin sa podcasting sila. Pwede na natin sila matingnan as doon tayo kukuha ng idea sa kanila. Yung podcasting is very important kasi dito kasi sa industry natin, storytelling is the king also. So you should tell your story for people to know. Okay, so diyan ka bibenta sa pag-tell ng story. So ito yung sekreto ni RDR sa mga company. Pupuntahan niya yung owner, i-interview na nila, and they tell their story, their struggles, their pain. Kasi yung mga tao ngayon, turn on talaga sila sa mga pain na nadaanan ng mga tao. Tulad ngayon, ng mga nangyari sa ibang bansa na mayroong fire. So, parang, ayan, hindi talaga natin ma-corrupt yung mata natin, makatingin talaga tayo kasi may pain eh. Oo. So, dyan maka-full in yung podcasting. Okay, so how to make content? Ito lang yung pag-usapan natin ngayon, how to make a content. SRE lang ito. 3 lang. SRE. Script, record, then edit. After that, ipa-check mo, then post mo na. Script, record, edit. Yan lang. And then sa script, dapat meron kang hook, value, offer. Yan yung hook, value, offer, or payoff. So, engaging visual storytelling and facing are critical to remaining audience attention. So, if you are producing content, consider on focusing hook in the first few seconds. So, dito talaga tayo sa hook. Maka-focus talaga ito. Sa hook, yan, 3-second hook. Okay, so i-discuss natin mamaya. Mayroong 4 kinds of hook na dapat natin tandaan. Number 1, yung visual hook. So kung nakakita kayo ng mga iba yung sinampal, tapos yung mga na-slide, yung mga visual hook na yan. Tapos yung iba parang sinipa ng kabayo. Ayan. Tapos, ayan. Visual hook ang tawag dyan. Text hook naman, yung makita mo na mabasa mo na hook. Audio hook, yung mga nagsasalita, yung mga A-roll na nagsasalita. Audio hook. And caption hook, yung inilagay sa itaas ng video mo. Yun yung caption hook. So ito yung 4 na klase ng hook. Okay, so meron tayong hook theory essential. So pag naggagawa tayo ng hook, ayan, meron tayong hook theory essential. Ito yung dapat tandaan natin. This is very important kasi yung hook. Kasi pag weak yung hook mo, parang i-scroll up ka talaga sa mga audience natin. So, hindi na nagwo-work yung hi, good morning, yes or yes, wala na, scroll ka na dyan. So, yung hook talaga natin is dapat 3 seconds lang, 3 to 5 seconds na hook. So, dapat yung hook natin, yung pangbungad ng video natin is relevance, intriguing, or emotion. Ito yung 3 tandaan natin. So, relevance, intriguing, and emotion.
yung hook dapat. So pag gagawa ka ng video, pag baguhan ka, kung reels yung video mo, dapat not less than 20 second. Dapat aabot siya ng 40 second. Huwag lalampas ng 90 second. Ayan. So, dapat strong yung hook mo kasi pag hindi strong yung hook mo, parang yung video mo ay isang drop lang sa ocean. Hindi talaga ma-recognize, walang viewers, wala. Parang wala lang. Dumaan lang sa wall, tapos na-scroll up ka. So, dapat ganito yung mga hook mo. Relevance. Connect directly to your audience, your target audience. So, ano ba yung target audience mo? So, kung gagawa ka ng content, dapat alam mo kung sino yung mga target audience mo. Sino ba yung mga target audience mo? Yung mga seaman, housewives na nandyan lang sa bahay na gustong magnegosyo, yung mga may rayuma, iba rin yung mga high blood, iba rin yung mga diabetes, iba rin yung mga gusto maging fit and healthy. So, iba-ibahin nyo yung target market nyo. So, connect directly to your audience using the relevant, yung mga relevant talaga na hook. For example, instead of saying, want more sales, wala na. Generic na talaga yan. So, ang gagawin mo para maging relevance, ganito yung gagawin mo. Struggling to turn your late night, transform it with our new system. Yan. Struggling to turn your late night sa business mo at hindi ka nagka-profit. So, parang relevance yan kasi na-target mo yung pain points na yung struggle niya, parang yung struggle na every night na wala pa rin resulta, tapos nakakita siya sa video mo na may system ka pala, yan. So magstay yan. Titingin yan. So another is intriguing. Dapat intriguing yung hook mo. Creates curiosity. So ano ba yung intriguing na hook? Yung hook na ginamit ni Jem De Eva, intriguing yon, yung sa kanyang video ngayon na umabot ng 200,000 views na. It creates curiosity. Ano ba yung ginamit niya? Sabi niya doon, 5 mistakes of starting a business. So yung mga nag-start ng business na makapanood nun, tapos nakita niya yung video, papanoorin talaga nila kasi sinabi doon 5 mistakes at sabi naman sa utak nila, baka nagawa ko tong mistake na to. So ayan, manood talaga sila. So yan yung essential ng intriguing na hook. So very important na alamin talaga natin yung mga hook. Ayan. That creates curiosity. So meron namang emotion. So dapat yung hook mo, yan iba-iba rin. Ta-target ka ng emotion. So ano ba yung emotion? Motivate them to take the next step. For example, ano bang example sa hook na emotion? So sabihin mo, for example, nagbibenta ka ng Intra. So huwag mong sabihin na bili ka na ng Intra, bili ka na ganyan. Wala na yan. Lumang tugtugi na yan. So mag-target market ka. Yung target market mo is may insomnia. Yan. For example, at saka may rayuma or ganyan. So yung hook mo sa emotion, sabihin mo, imagine waking up in the morning na wala ng sakit na nararamdaman mo. Yan. Maganda na ang pakiramdam mo. So imagine waking up in the morning kasi maganda ang pakiramdam mo, kasi maganda yung tulog mo. So emotion. So may imagine nila kasi sinabi mo doon. So ma-feel nila yung mga sinabi mo. Okay? So ma-imagine nila, oo nga no, kasi gigising ako na parang rugi ako eh. So tingnan ko nga to kung anong magagawa nito sa akin. Ayan. So yan yung mga theory essential ng hook.
marami pa itong dapat kong i-discuss pero hindi talaga ma-i-discuss dito lahat. Ayan. So, in making content, gagawin mo lang sa pag-make ng content, dapat relatable sa negosyo mo. Ano ba yung negosyo mo? Dapat relatable yung content mo doon. So, nakita natin si Jim DeJune Igot, yung mga content niya is to grow organization, about network marketing, ayan. So, related sa business natin dito sa si Jim Deva naman is how to make business, to build assets, ayan, related sa mga business natin. Ako naman yung mga content ko is about fitness, about health, kasi related din sa business natin kasi we are a business of supplements. Ayan, so target market or target customers, dapat wag natin kalimutan yung mga target customers natin. Mag-add tayo ng value doon sa mga target customers natin. So add value at wag magbenta. Don't sell. Ako, nakapost lang ako ng isang ad content sa page ko kasi assignment namin yun sa House Creative, yung na-post ko doon. So, wag magbenta. Ayan. Dapat educational yung content mo. Ayan. So, 2 to 3 second, gagamit ka ng mga word na ang pinaka. Ayan. Pwede rin gamitin yung ang pinaka or superlative na mga words sa ating hook para ma-hook talaga sila. Ayan. So yung mga questions din, pwede rin natin gamitin yung mga questions. Alam nyo ba, kasi pag ginamit natin yung mga questions na hook natin, alam nyo ba, yung mga ganyan, or baka hindi mo alam na ganito. Yan, yung mga hook talaga. So, when making a hook to your target customers, dapat yung video mo may facial reaction ka rin. Kung galit ka, ayan, dapat galit yung mukha mo. Kung lungkot ka, dapat malungkot din yung mukha mo. Kung gulat ka, ayan, dapat nakatitig ka rin at saka nang lalaki yung mata mo. Kung gulat ka. Kung galit ka rin sa video mo. So yun, dapat isabay mo yung emotion mo. Okay, so add value, add fun, and educational in making content. Kasi yung mga tao ngayon, gusto nila maka-learn at the same time, maka-entertain, ma-entertain. So kung nakita niyo yung mga video ni Real Talk Darbs, ganyan yung mga video niya. May value, may educational, at may kaunting fun doon. So may mga makakatawa ka rin. So yan, pwede nyong matingnan yan, yung mga video nila. So in making content, ito lang talaga yung gagawin natin. So, ayan. Structure in making content. So meron tayong structure. Paano natin gagawin to? This is very important. Kasi, iba, gawa lang ng content, walang structure, ayan, yung viewers, yung pamilya lang nila, yung mga downlines lang nila, hindi naka-reach sa ibang tao, ibang customer. So kung titingnan nyo sa insights nyo, parang puro lang blue, puro lang followers yung nakapanood. So dapat may structure talaga tayo. So hook, 3 second, 7 words. For example, sa hook na 7 words, paano ang lalaking ito nag-lose ng 50 pounds. Ayan. So, yun yung mga hook. Paano ang lalaking ito nag-lose ng 50 pounds? Ayan. So, hook yan. 7 words. So, yung iba, yung mga overweight na nakatingin, lalaki yung mata. Paano nga ba? So, ma-stick siya sa video, mapanood talaga niyo yung video. Okay? And then, after the hook, ayan, problems or pain points. I-hit mo yung pain points ng isang tao. People suffering, for example, yung sinabi ko kanina, problems or pain points. Huwag mo talagang kalimutan yung problems at pain points. Diyan matuturn on yung tao sa mga pain points. And then, especially kung target market mo sila at makapanood sila sa pain points, and then
Don't forget, after the pain points, yung solution. Ano ba yung solution? Yung solution is sagot sa pain points na sinasabi mo. And then after that, lesson with the quotes or inspiration. O sa solution din, back tayo sa solution. Diyan mo ibibigay yung mga historical facts, yung mga trivia, yung opinionated. Yan. So, dapat importante talaga, research talaga. Lesson, konting lesson lang, quote, or inspiration. Yan. And don't forget, sa video mo, dapat may call to action. Okay, so ano ba yung call to action? Follow for more, sign up now, message me, like that. Yung mga ganyan na mga call to action. The same din sa talk natin, yung mga testimony natin, dapat after our testimony, meron tayong call to action. Ano yung mga call to action natin dito sa Lifestyles? Mga call to action natin na mostly generic na. After our testimony, sasabihin natin niya, if you love your body, take the product. And if you love your family, do the business. Sign up now, instant or express. Ayan, yan yung mga call to action. So dito rin sa video natin, sa content natin, meron tayong mga call to action. Ano ba yung gusto mong gagawin sa mga nakapanood? Mo follow sila for more content? Mo sign up sila because you have a link doon na para mag-sign up sila sa business mo? Or mo message sila sa phone number mo? Or ano ba yung mga email ad mo for orders like that. So, wag mong hayaan na matapos yung video mo na walang call to action, na wala silang gagawin. Dapat may gagawin sila. Yes or yes? May learnings ba? Okay. Pasensya na, hindi ko makita yung mga ano nyo. Tingnan ko muna. Meron tayong 91 viewers. 91. 129 viewers. Yes, thank you for watching. Ayan. And ito pa, ibibigay ko sa inyo yung sample ng isang content para makagawa talaga tayo ng sariling content natin. Ito yung example. Ayan. So, structure, hook, problem pinpoint, solution, lesson, and call to action. For example, ayan. Feeling trapped in body you don't recognize. Yan yung hook. So yung ano ko dito, yung ginawa ko dito is para sa mga overweight, obese na gustong maging fit. Ayan. Pero sadly, you are selling the Fiber Life. Yan yung structure ko dito. So, feeling trapped in body you don't recognize. So, ilang words yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 words. Yan yung hook. Feeling trapped in body you don't recognize. So, question yan. So, automatic yung ipag-question yung hook natin, yung brain ng mga nanonood is maghahanap ng answer yan, maghahanap ng sagot. So, magstay sila sa video. So, state mo yung problems and pain points. Sa Pilipinas, 1 of 3 adults are considered obese or overweight. It's not about the timbang. It's also about diabetes, heart disease, or low self-esteem. So yan yung pain point sa isang obese or malaking tao, may diabetes na, prone sila sa heart disease, or low yung kanilang self-esteem. Kasi nga, ayan, sa kanilang katawan. So yan yung pain points nila. So, bibigay ka ng solusyon. Good news, kahit maliit na pagbabago, malaki ang epekto. So, anong gagawin mo? Ayan, bibigay ka ng solusyon. Mag-umpisa sa 30 minutes walk. Yan yung mga solusyon na binigay ko. Cut down sugary drinks and focus on whole foods like gulay, lean protein. Yan. So, hindi kailangan ng crash diet. Consistency is key. So, solution. Binigay yung solution. In lesson, ano ba yung lesson or quote? The journey to health is not a sprint, but a marathon. So take it one step at a time. So yan yung lesson. And then, ano yung call to action ko dito? Yung call to action ko dito, start your journey today. Kumilos na, like this video,
and share it with someone. Let's be healthy together. So yan. So ganyan yung structure, may video ka na. So gagawin mo lang dyan, kuha ka ng phone, record mo, meron ka ng script, record, and then i-edit mo. Yung pag-edit natin dito, we're just using the cellphone and the CapCut na app. Yan yung mostly ginagawa sa halos lahat or every content creator. Oo. And you can use ChatGPT as your best friend. So itatype mo lang itong ganito, structure, hook, problem, pinpoint, solution, lesson, and call to action. Yan, so may video ka na. Pag ganito yung gagawin mo na structure, si ChatGPT or si Meta AI, ibibigay nila yung gusto mo. At saka ikaw naman, ang gagawin mo, tingnan mo na lang at saka i-edit mo kung ano yung mga relevance, yun yung mga sasabihin mo. So, ayan, may knowledge ba na nakuha natin? So, hindi ko masabi dito lahat. Meron tayong mga training siguro face-to-face para masabi ko talaga lahat yung mga sasabihin ko. So, ito lang yung basic lang itong mga sinasabi ko para makagawa talaga tayo ng sarili nating content. So, iba-iba yung niche natin sa niche ko, fitness and health, at saka business. So, minimix ko yan. Yung iba naman, kung gusto niyo yung cooking, yan yung niche nyo, yan yung gusto nyong gawin, pwede nyong i-content yan. Yung iba naman, gustong, ano yung gusto nyong gawin, yung farming, gusto din. Meron iba, but i-relate nyo sa business nyo, yung content nyo. For example, farming, ano ba yung sekreto ko? Bakit hindi ako napapagod sa pag-farming? Meron akong sikreto, meron akong supplement. Oo, natural supplement. So, hindi mo sasabihin. Yung iba mag-wonder na yan. So, mag-message na yan. Ano ba talaga yung supplement mo? So, gaya ng mga sinasabi ko sa video ko, nagme-mention ako ng supplement, pero hindi ko na sinasabi yung brand. So, merong mga nagme-message, ano ba talaga yung detox mo? Ano ba talaga yung supplement mo? So, yun yung mga na-discussan ko na privately, yung mga nagme-message sa akin. Okay? At saka naman yung mga tips ko doon, ayan, may mga nagme-message na din. So, yan. Nung nag-start ako sa content creation, 1 month siguro or less than 1 month nag-start ako, I have 3,400 followers. But when I start content creation, lumobo siya ng 1,000 plus. So naging 4,400 plus na yung viewers, yung followers ko dahil sa content ko in just the span of less than 1 month. So ganyan kahalaga yung content creation. Imagine in the span of maybe 20 days, 1,000 na yung followers mo at 10% lang doon mag-sign up, mag-say yes sa'yo. So, ayan, ang laki na niyan, di ba? So, nagbago na talaga ang labanan. Nandito na talaga sa platform ni Meta itong online natin, your content creation. So, alam ko marami kang story sa buhay mo. Alam ko may mga na-win ka sa buhay mo through this business and lifestyles. Gawin mo yung content using the structure. This structure is very important. So, gawin mo yung content, yung mga ganyan. Oo, kasi yung dito talaga sa business natin or sa lahat ng mga business, storytelling talaga. Doon talaga bibenta sa storytelling. Okay? So, yan. Because storytelling and visual storytelling was put in the hands of everybody. So we have all now become storytellers, according to LeVar Burton. So again, this business is a storytelling business. So si JMD Eva, ginawa niya yung libro para ma-tell niya yung story niya. But now, nag-transfer na siya online.
So doon na niya sinasabi yung mga story niya. At hindi man siguro umabot ng 200,000 yung bumili sa libro niya, but here, in just 4 days, umabot ng 200,000 yung nakapanood sa video niya. So ganyan yung impact ng storytelling, ng content creation dito sa ating business. Makapa-inspire tayo sa ibang tao. Ayan. So ito lang talaga yung mindset natin. Kung gagawa ka ng content, wag kang ma-desperate pag walang views, wag kang ma-desperate kung hindi nag-like yung family mo, wag kang ma-desperate kung walang nag-engage sa iyo. Ang gagawin mo lang, gumawa ka ng content kasi gusto mo at gusto kang makatulong. Yung mindset lang natin dito, kung meron nakapanood sa content mo at ma-change yung kanyang perspective in life, ma-change yung kanyang pag-iisip, yan, winner ka na. So, one chain soul is equivalent to 1 billion views. Yun lang dito. So, ang gagawin mo lang, maging consistent ka lang, kasi sabi ni RDR, walang kumukulong tubig sa patay sinding kalan. Maging consistent ka lang. Everyday gagawin mo, kahit mag-spend ka lang ng 30 minutes to 1 hour. O gagawin mo yung content. 30 minutes to 1 hour everyday, maging consistent ka lang para makita mo yung result. Consistency is key. Again, walang kumukulong tubig sa patay sinding kalan. On and off ka, wala talaga. So, consistent lang talaga, consistent. At hindi mo mamalayan, in one day, magba-viral na yung video mo. Kikita ka na sa mapansin ni algorithm, at ang good news pa dyan, mag-monetize ka. Yan. Kasi yung iba, nag-monetize na. Yan. Ang daming kita dito sa Facebook. O yung iba, yung mga content creator, naging 500,000 per month na yung kita dahil sa mga videos nila. So, I hope I impart a big impact in your business this morning. With that, thank you and good morning.